Okay, so RCD naman tayo. This one's under bisad pa rin. So, unahan natin na first topic sa RCD, yung singly reinforced beam and doubly reinforced beam. So, basically, analysis of flexural members. Kasi beam, di ba? That is a flexural member. Then, sundan natin ang shear. And then, short columns. Then, may iba pa ba? Yun, foundation and miscellaneous problems. Okay? So, ito, rectangular beam. Okay, so draw agad natin yan. Rectangular beam. Ay, mali. And so, our rectangular beam has a width 300 millimeters width. Okay, so B, what? Naglo-load. B is 300 millimeters width. Okay? Pwede palang ano na lang, no? Sige, next time sulat na lang. Then, an effective depth. So, effective depth, lagay ako ng point dito. Somewhere here. Ay, gitna na ba? Ayan, okay na yan. Game ko nga itong typewriter na lang. So, B is equal to 300 mm. Okay? Ayan. And then, an effective depth of 490. 490, sinabing effective depth. So, that is the distance. The distance from the extreme fiber, compression fiber, hanggang dito sa tension ng steel reinforcement. Okay. Ayan. Ayan, nag-automatic. So, that is, ano yun? 490. So, yun yung D natin. D is equal to 490 millimeters. That's the effective depth. So, concrete compressive strength, okay na tayo doon. F prime of C, 27.6 megapascals. Okay? And in steel yield strength, Fy, 276 times 10 lang. So, calculate the required tension steel area if the factored moment Mu is. Okay. So, ito yung Mu natin. So, sige, solve natin. So, gamit yung, ayan. So, solve daw natin yung required tension steel area. Ito, unknown to. So, yung AS is unknown. A sub S. Ayan. So, AS is unknown. Yan yung isa-solve natin. Okay. So, paano yan? Ayun. If the factored moment Mu. So, unahin natin. If Mu is equal to 20 kilonewton meters. Okay, so paano yan? Masasabi mo ba agad na SRB yan? Okay, pwede kasi isa lang binigay, no? Masasabi mo naman na, ayan, masasabi mo agad na, ano siya, SRB. Pwede, based sa problem, walang sinabing compression steel area. So, ayun, treat na agad natin na SRB. Then, along the way yan, pataas ng pataas yung moment, makikita natin na may mga variation yan sila. The reason why, apat na different values ng moment yan nandyan. Okay? So, ayan. So, anong gagamitin natin dyan? Tanda yung anong gagamitin natin dyan. So, una, for USD, this one pala is under USD. Kasi meron din tayong tinatawag na working stress design, di ba?
So, dyan, pag may given kang moment, pwede mo siyang gamitin. So, di ba? Pag may given kang moment, pwede mong magamitan niya ng raw required. Di ba? Or ano bang tawag sa inyo doon? Sa amin, raw required kasi. Yung may formula na ganito. Tingnan naman doon. What? So, sige. Sulat natin, raw required. Parang P yung raw ko. Okay na yun. Raw required is what? Paano yung formula ulit? Ito yung palatandaan ko lang dito eh. 0.85. So this one, na-derive to, applicable lang to for rectangular beams. 0.85 f prime of c over fy. Change f prime of c over fy. Then multiply mo sa 1 minus square root ng 1 minus 2rn 2rn over 0.85 f prime of c. Tama? So, ayun lang. So, which is, ano yung Rn muna? So, before pala yan, solve na natin si Rn. Ano yung formula for Rn? So, for Rn, or ito yung tinatawag na coefficient, ano yan? Of resistance, kaya nga R. So, that's mu over phi bd squared. Yan, mu over phi, ayan, bd squared. So, solve natin muna si Rn. May mu na tayo eh. So, sige, Rn muna tayo. Ang mu, 20, pero gawin ko ng Newton millimeter. So, paano ulit conversion yan? Okay, so recall na lang din kung nakalimutan. Okay, lagay ko lang dito. So, red na lang. Pangit pala kapag blue. So, 1 kilonewton meter. Ayan. Para maging Newton millimeter siya. So, with na 1 kilonewton is 1,000 Newton. Then, 1 meter is 1,000 millimeters. 1 meter, 1,000 millimeters. So, ayun, nakikita na. Kilonewton, kilonewton, meter, meter. So, Newton millimeter na lang yan. So, basically, you're just multiplying by 1 million. No? So, ang kilonewton meter is equivalent to 1 times 10 to the 6th Newton millimeter. So, ayun. So, multiplier lang natin yan. So, times na lang natin to ng 10 to the 6th para maging Newton millimeter na yan. Kasi ang B and D natin ay naka-Newton millimeter. No? So, phi BD squared, o pag phi, ang phi, so assumption agad natin dito is yung tension controlled or yung 0.9. So, phi is 0.9. Ayan. Sige. Hindi ako contented sa sulat. 0.9. Then, 0.9 BD squared. Actually, sulat ko na nga lang yan na nakaganyan. No? At dito naman yung BD eh. Tsaka, kung gagamitin naman natin ang calculus, pwede naman natin idiretso yan. So, ang Rn, ay, may value ka na ng Rn. Store ko to kay C, kasi coefficient eh. So, sa calculus, ang gagawin ko lang dito, M over phi BD squared. P, lagay ko sa F, katamara, no? B, D squared. Ganyan. So, ang M natin, 20 times 10 to the 6th. Ang phi natin, 0.9. Ang B natin ay 300. Ang D natin ay 490. Oops, nawala lahat. Nawala nga. Times. Ulit-ulit. Mu over phi BD squared. Phi BD squared. Okay, phi BD 490. Ayan, 0.3. Ayan yung coefficient of restitution.
Coefficient of resistance. Ano yung restitution sa ano na yun? Momentum na yun. Okay, so ayan. So meron na tayo. O, pwede na natin i-plug in. Magkakaroon tayo ng row required. Let's plug in na lang natin yan. Hindi na kailangan isulat yan kasi. Pero kung ano ka pa, undergrad ka pa, sulat mo to. Pero this one's for reviewing for board exam. Para din, ano na tayo, less na tayo sa susulatin. F prime of C, that's 27.6, di ba? Over 276. Then square root ng, hindi pa pala, multiply pa lang pala. Then 1 minus, then square root ng 1 minus. Ano yan, 2Rn, 2, then after sa C, over 0.85 f prime of C, that's 27.6. So, ito yung raw natin. Still ratio. Ano pa ba pwede yan i-store? Bakal. B. A na lang. Wala pa namang ginamit sa A. Okay, so yun. Nakastore siya sa A. Pero lagay natin yan kasi kakailanganin natin i-compare yan. Ito kasing coefficient of restitution, parang restitution na naman. Resistance, ano lang kasi yan, parang intermediate answer lang yan. 'Di ba? Sa atin. 0.00125525. 0.00125525. Tama? Okay. Ayan. And then, para ma-check natin, kasi ang dapat, ang gagamitin natin na row dyan, it should be in between what? Ayun, ando na. In between row minimum and row maximum. Row max, maximum still ratio. So, ganyan, dapat nasa in between yung row required. Okay, nakastart to sa A. So, paano muna natin i-check yung row min, row max? So, andito yun, may code tayo para dyan. Ayan, so ito. So, for row min, ayan, AS min naka-base dito. So, again, recall natin that AS, ito na lang, baba ko na lang to. Recall natin that rho S or rho is area ng steel over base times, ayan, effective depth lang naman yan. So, this one is rho. Rho pa lang, ay AS to. So, kailangan mo i-multiply ng BD pa. Kasi AS is equal to rho BD. So, kailangan mo pa ito i-multiply ng, ito pala. Ayan, naka-BD. So, kung rho lang, di tanggalin mo na lang to. Kung kukunin mo lang yung rho. Diba? So, ayun. Pag ang steel ratio, tsaka yung area ng steel, parehas lang yan kung given yung, ano mo. I mean, same, ano lang, parang fair lang yan. Or, tawag nito, it's a tie lang yan kung given naman tong beam width tsaka effective depth mo. So, kung kukunin natin yan, so Romin, ang Romin 1 ay yan, 0.25 or yung iba, ginagawa yan as 1/4, no? So, 1/4. So, ibig sabihin, parang square root ng f prime of c over fy na lang yan. Ay, over 4fy. Tama. Tapos, ito, ayan. Tapos, itong Romin pangalawa is, yun lang, 1.4 over fy. So, ito, may case kasi na bakit laging ginagamit to than dito. So, ganito kasi yan ang nangyayari. Tignan mo, ang constant dito ay fy lang. So, itong square root ng f prime of c, actually, constant yung square root ng f prime of, yung f prime of c. Pero, kung ko-compare mo dito, ang common sa kanila pala is yung fy lang. So, pag equate mo yan, yung dito, 1/4 ng square root ng f prime of c, square root ng f prime of c, over 4, in-equate mo sa 1.4, malalabas na f prime of c. So that will be f prime of c is equal to something 36 ata to, 34 mga ganun, 30 something. So that's 4 times 14, then square mo lang. Ito, 1.4 pala. 4 times 1.4,
Ayan, then get the square lang. Ayan to, 31, wala pala. 31.36 pala, wala pala sa sinabi ko. Para kasing 4 yung 1 eh. Wala sa 31.36 megapascals. So, ibig sabihin, hanggat hindi nag-exceed dito, or hanggat hindi, nag-exceed, kasi kung dyan lang, equal lang sila, no? Hanggat hindi nag-exceed dito, ito yung gagamitin mo, yung 1.4 over Fy. Kasi yan yung laging mataas, di ba? Constant yung 1.4. Etong F prime of C, nagbabago. Kumbaga, nag-vary siya from problem to problem. Then, ang hinahanap mo din is, shall be the greater. So, ayun. Kaya ito lagi ang ginagamit. Unless, ang F prime of C mo ay greater than this value. So, ayun. So, para sa Romy natin, ayan, baba ko na lang ulit to. Or set aside ko lang dito. Okay lang ba yan? So, ang Romy natin ay, ano yun? 1.4 over Fy. Over ni Fy, 276. Ilan yun? 1.4 over Fy. Ano yun? 276. And so 0.00507. 0.00507. So, mas mataas yung Romin. Hindi pala, X pala to, hindi pala siya nangyari. Pero yung Romax, paano mo makuha yung Romax? Mamaya naman tayo sa Romax. Okay, so ibig sabihin, ang Romin, ayun, 0.005, ito 0.001. Obviously, mas malaki yung 5. Dito yung mas mataas, ito yung dapat gamitin na ano. So, na row. That's greater than row required eh. 'Di ba? So, kung ganyan, hindi ito magto-true. Ito, false to. Yung part na to, row mean is less than row required. So parang ang nangyari, row required is less than row mean. Hindi pwede. Pag ganun ang nangyari, ang row required mo, parang basehan lang kasi to. Ang nasa row required is parang ano lang yan. Hindi. Itong row mean and row max ang basehan mo. Ito, arbitrary yan. So as long as pasok siya sa row mean and row max, kahit ano pwede mo gamitin na row. Lalo na pag ano na pinapractice mo na yung pagka-engineer mo sa pag-design, structural engineers. So yan, discretion mo naman na yan. Di mo naman kailangan sundin talaga to. As long as pasado yung row mean. Pasado between row mean and row max. Kasi ito, provision na to ng code. What about yung Romax? Ang Romax, ito naman yung gagawin natin sa Romax. May ano tayo diyan. Ito. May mga may tag dito. May code provision tayo diyan then for maximum. Ayan. So, parang ganito lang kasi yan. At tingin mo yung sa raw required. Ang sa raw required, ito lang naman yun, di ba? Mm-hmm. Ito, 0.85 F prime of C over Fy. So, parang ganyan lang din sa Romax mangyari. Pero, imumultiply mo lang siya sa beta 1. Yan, beta 1 times beta 1 times C max. Ayun. Okay. Or ano, C over D. Yeah. Sige. Ganito. Gawin natin. Set aside ko lang din to parang yung sa roaming ginawa ko. Okay, so ayan no. For non-pre-stress beams, ayan, so ito, ang strain sa tension mo dapat should be at least, ayan, so minimum yun, 0.004. So, andito yung part na yan. Ito, so ilet natin to as 0.004. Di ba ganyan yun? Ito yung ano, yan, strain distribution. Pag may rectangular beam ka. Ito, ano lang naman to? Parang 2 layers lang yun ng steel, pero ang kinoconsider mo pa rin naman is yung, ayun, yung maximum, yung pinakamalayo sa centroid. So obviously, ito yung centroid.
Ayan, nandito yung centroid dyan. Okay? So, paano yan? So, ayun yung C yung depth ng neutral axis. So, from the extreme compression fiber. Then yung D sub T or yung D lang to kanina. So, effective. Ay, ano pala to? Hindi pala siya yung effective depth. Kasi pag sinabing effective depth, sa case na to 'di ba dapat centroid siya ng tension bars. So, ito, depth nung extreme or centroid ng extreme layer ng tension. So, parang ganun. Dun din kasi magbe-base eh. So, yun, paano yan? Ratio and proportion lang yan. 'Di ba? So, paano? Pwede natin gawin is itong triangle na to, C over, ayan, 0.03 over what? Pwede mo kasing gawin, i-extend mo to, 'di ba? Or pwede rin ito. Pwede mo na rin gamitin to. Ito lang mismo. Yan over to is, they are symmetrical naman kasi. So, pwede natin gamitin yan as ratio and, by ratio and proportion. So, pwede rin yung pwede rin yung mas malaking C. Pwede yun. Unahin natin to. Since C ang hinahanap, or yung D, so yun yung tatap ko. C over 0.003. And that is equal to what? Actually, maximum na to. Ayan na yung Cmax. Then, ayun. Pwede kong gawin is D minus C over ET. Pwede rin naman yun. Ano ba yung dapat na, ayun, lumabas dyan? For Romax. Sige, tignan natin. Unahin na lang natin yun. Yun na lang. So, ito, para, ayan, 0.4 tapos, yung C minus D naman. Ano sunod yun? Ay, D minus C rather. D sub T minus C max. All over D minus C max over 0.004. Ayan. Ano mangyari? So, kung isosolve kasi natin si C-max dyan, ayun lang. Ito lang kasi yung problema pag ganyan. Dodoble yung C-max. No? Unlike kung yung kabuuan yung gagawin mo, parehas lang yan sila. Di ba sabi ko symmetrical nga sila, no? So, pwede mo ring gawin is eto. Eto na lang. Mas mabilis to. Pag dito mo siya ginawa, and extend mo to. Ayun, and extend mo to. Tapos ito rin. Pwede rin yung malaking triangle na lang gamitin mo. So, ano lang to? Basically, math lang to. Ratio and proportion. O, pwede mo rin gamitin to kasi, tawag nito, proportional or similar naman yan silang tatlo. 'Di ba? Nag-share sila ng same angle eh. So, yun naman yung consideration natin para masabing symmetrical or, hindi pala symmetrical, similar. So, ayun. So, pwede rin yung kabuuan na dt over yung buo, di add mo lang to, ET tapos yung 0.003. Ang ET natin again, nawala, 0.004. Okay, so yan. Nasa code to. Ayan, inattach ko naman para may reference tayo. Di lang basta kuha-kuha ng formula. Ayan, nasa code yan, 0.004. Tapos maximum strain naman, 0.003. So, yan yung nandito sa top. Ayan, dt over what? dt over 0.007. Pinag-add mo na. 0.007. So, para makuha si Cmax, multiply mo lang 0.003 over 0.007. Pero alam mo naman, masisimplify mo naman yun as 3/7 na lang. Kasi parehas naman sila ng decimal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, thousands. Diba? So, 3/7 ng D lang yan. So, ayun. So, yung 3/7, yun yung magiging another multiplier natin dun sa 0.85 f prime of C. 0.85 f prime of C. Nasaan yun? Nawala. Nawala ba ako? Isinulat na ba ako kanina? Ito. 0.85 f prime of C. Okay? For Romax, for Romax naman, bali ang Romax pala, dito ko na lang lagay, is Romax is yun pa rin, 0.85 f prime of C over Fy. Then times
Yung 3/7 na lang. 3/7. Ayun. Ay, beta 1 pa pala. Parang ano lang to. Parang yung beta 1 times C. Pero dinivide mo lang din sa D. Kasi ang C is 3/7 D, diba? So, dinivide mo sa D. So, ayun. Beta 1 times 3/7 lang yan. Diba? Madaling tandaan kapag ganyan mo memorize. As a whole mo tong inaalam or kabisado. 0.85 F prime C over Fy. Kasi lagi namang ganyan. Or most of the time. So, ayun. So, yan naman yung Romax natin. Okay, check natin. So, for the Romax, that is 3/7 ng effective depth. So, 3/7 ng effective depth. 3/7. Nakastore naman sa D yun, di ba? Effective depth, 490. So, ayan. Oops. So, that's... Ay, wait lang. Kulang pala ako. Di ba pala yun? D pa lang pala yun. Okay, that's the D pa lang. I mean, the C, rather. Yung C-Max, di pa pala yan Romax. Di ilagay ko dito, 0.85 is 0.85 F prime of C over Fy. Then beta 1 times 3/7. Ulitin ko na nga lang. Times beta 1 times 3/7. Yung beta 1, di pa ko pala in-attach dyan, no? Pero sa kanilang kapag, ano, ayan, 3/7. Yung beta 1, alam mo na to, ito yung factor na yung pang multiply natin sa C para makuha yung A, or basically ayan, beta 1, di ba? Ay, beta 1 times C rather, baliktad. Beta 1 times C para makuha mo yung A. Pero ito nakadepende to sa F prime of C natin. So, ang F prime of C natin doon is 7.6. So, ang ano doon, hope kabisado na yon kasi pwedeng ibigay yon. So, that is 0.85 lang naman, di ba? As long as hindi siya lumagpas sa 30. 30 ba? O 28? Wala. Actually, parehas tama eh. Depende sa code na tinitignan mo lang eh. Okay. Merong 30, merong 28. Sin F prime of C. Parang 28 na yung sa ano, sa bago. Tama ba? Confirm ko na lang. So, this one is 0.85. Ayun. So, ang Romax natin will be, ano na yan? So, 0.85, F prime of C, 27.6 over Fy, 276 by beta 1, 0.85 times 3/7. Tama? So, ito na pala. So, that is 0.03. 0.03096. 0.03096. And obviously, dapat greater than talaga yan sa row required or row mean. 0.03. So, ayun, pasok sila maliban sa row mean at row required. So, ibig sabihin, yung row mean yung gagamitin natin. Ganun. Ito yung mag-govern. Kasi nga, yung dapat, kung mas mababa, kung nakuha mong row required is mas mababa sa row mean, yung row mean gagamitin mo. Kung yung nakuha mong row required is mas mataas sa Romax, yung Romax gagamitin mo. Kasi nga, code provisions yan sila. Di na pwedeng mag-exceed doon or mas bumaba roon. So, ayan. 0 point. Ayan. So, ano yan? Anong gagawin natin dyan? Required tension steel area. Tension steel area. So, pwede natin gamitin yung MU. Okay? Pwede natin gamitin yung ayun. Yung concept, ito this one. Yung AS over BD. Yan na yun. So, since ang nag-wagi ay si Romin, edi ito yung gamitin natin. So, for AS, which is basically AS mean, no? AS mean siya in this case. Kasi ang baba masyado ng MU natin. So, that is rho BD, rho mean BD. Ayun.
That pala in-store ko yun. Na-store ko ba yun? Romy na, ito pala. 0.00507. Multiply ko na lang to by BD. Lo, ayan. By BD. BD. Ayun. So, 745 ba ba? 745 point. Yan ba talaga, no? 745.652 square millimeters. Ayun. Hindi. Yan, that's it. Kung ano, tuloy-tuloy, kung naka-store tayo. Kasi madalas, pwede kasing ano, mag-round up. Pero kung undergrad ka, di ba, pinapastore naman yung value para iisa kayo ng magiging sagot. So, ayun. That's it for this problem. Part 2 natin yung B, then C, D. And that's it. Thank you.